di ako naninira. Dahil higit ng alam ko, ha? Ayoko na ikwento. Baka lumagpas ako eh. Baka lumagpas. Basta sinabi ko, hindi nyo alam ang ano, ang papel ko sa buhay ni Carla. Alright! So, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Kung nasang lupalop man kayo ng mundo ngayon. Ang gagawan ko ng reaction ay itong ginawang comment ni Dr. Love kay Carla. Marami ang nag-react eh. Marami yung mga vloggers na nag-react dahil is dinawit daw noon Dr. Love itong si Carla doon sa isa sa mga live. Actually, may mga video clip pang piniplay sila. And it seems na minasama ng iba dahil bakit daw dinadamay yung tao hindi naman kasali doon sa usapan at mayroon lang nag-comment. So, dapat daw hindi na pinansin. Okay? Dito po kasi sa SOCMED, mayroon talagang magpuprovoke. Hindi natin alam. Minsan baka wala yan ng iba. May mga ganun kasi gumagawa. May pakawala ng kalaban na live para ma-trigger, para mag-comment. So, minsan ganun yung nangyayari. Diba? Para magkaroon ng topic ng issue. Now, regarding doon sa mga nasabi ni Dr. Love, yun po yung pag-uusapan natin. No? And it seems na parang yung part lang na yun, yung nabigyan ng reaction. Yung part na may pinaliwanag siya uli, parang hindi na nare-reactionan, no? Hindi ko lang alam, ha? So, doon po tayo magko-concentrate sa mga nasabi niya and yung follow-up answer niya dyan sa tanong na yan, na sinisiraan ba ni Dr. Love si Carla. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. At pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo magsabihan fake news. Okay. So yun na nga po, allow me to play this portion, no, na kung saan may mga nabanggit or nasabi itong si Dr. Love with regards dito sa mga pangyayari, no, sa kanyang live. Ba? So, ito po. Sabi ni Baby Boy sa live niya, si Carla daw tahimik lang at tama daw ginawa ni tahimik si Carla? Baka mamaya yung pagsabi ng tahimik merong dyan sa ilalim na may problema din pala. Huwag nila ipagmalaki. Kasi meron ding may problema din sa ilalim. Kawawa nga Kung na-handle ko na mabuti yan, tapos makatapos sana yan ng maayos. Kaso hindi ko na-handle na mabuti yan. Ang role nila. Okay. So yan yung nabanggit ni Dr. Love na naging malaking issue. Actually, hindi naman magiging issue yan kung hindi sinakyan ng ibang vloggers. No? Kasi ano yan kayo mismo, alam ninyo, some of you, no, mas kilala ninyo, mga matagal na rito sa community na to, kung paano ang galawan ni Dr. Love. Diba? Ako, nagbe-base lang ako minsan doon sa mga sinasabi niya. No? Na minsan gumagawa talaga siya ng kwento para mayroong may topic. Dapat nga raw magpasalamat pa sa kanya. Dahil gumagawa siya ng issue para may pag-usapan at may topic siya. But regardless doon sa mga ganong diskarte niya or style niya, hindi po magsasalita ng ganyan si Dr. Love kung wala siyang alam. Kung wala po siya. Yun yung para sa akin para po sa akin. Para hindi siya makapag-react ng ganyan. Sabi niya, kung na-handle niya lang ng mabuti. So ibig sabihin, he knows something or maaaring isa siya sa talagang may deeper knowledge siya kung ano man yung pinagdadaanan o dinaanan nito si Carla. Hindi yan magsasalita ng ganyan. Gumawa na naman siya ng kwento. Ngayon, kung gumawa talaga siya ng kwento, well, talagang kumbaga hindi siya credible para paniwalaan. Di ba?
Now, since sinakyan ninyo yan, di sana, hinanapan nyo ng ebidensya sa kung ano man yung sinasabi ni Dr. Love. Diba? Kasi kung yan ay paninira rin lang, at wala siyang maipapakitang ebidensya, pero hihingian ninyo, wala siyang mailabas, sino ang mababalikan? Di ba mas sasama yung imahe niya? Kesa sa binabatikos niyo po siya dahil sa pagsasabi niya ng hindi maganda about kay Carla. No, sabihin na natin, gumagawa ng mapag-uusapan ulit si Dr. Love para mapag-usapan siya, para umingay yung pangalan niya, para mas may pumansin sa kanya. Sabihin na natin yon. Dapat, ang gagawin ninyo, hingian niyo siya ng ebidensya, magpapatunay doon sa mga sinasabi niya. Di ba? Kaya anong ginawa? Kinote ninyo siya diyan sa sinabi niya na yan. For what reason? Ipahiya siya? Sa tingin niyo, basta-basta na lang mapapahiya siya by creating content against him without any support na magpapatunay na si Dr. Love ay nagsisinungaling? In what way kayo makakapagbigay ng evidence? Tanungin niyo kung ano yung sinasabi niya mga nakikita niyo. From that, malalaman niyo. Lalaki ang issue? Of course, lalaki ang issue kasi pinalaki ninyo eh. No, kung hinayaan ninyo, no, nung nagsalita si Dr. Love about kay Carla, hindi niyo pinansin. Hindi siya matitrigger. Hindi siya magpapalo up ng another paliwanag. And here it is. Bakit niyo po dinamay wag mo akong tanungin dyan, no? Wag mo akong tanungin dyan, ha? Paano ko idama yan hindi niyo alam kung sino ako sa buhay ni Carla? Ha? Hindi niyo alam kung sino ako sa buhay ni Carla? Tanong niyo sa nanay niya. Huwag niyo sabihin na dinamay ko si Carla. Hindi niyo alam kung sino ako sa buhay ni Carla. Itanong niyo sa nanay niya. Di ba? Kaya wag niyo sabihin na naninira ako kay Carla. Di ako naninira. Dahil higit lang alam ko, ayoko na ikwento. Baka lumagpas ako Baka lumagpas. Basta sinabi ko, hindi niyo alam ang papel ko sa buhay ni Carla. Hindi niyo alam. Kayo, viewers lang kayo. Pero hindi niyo alam ang naging papel ko sa buhay ni Carla. Ayoko lang lalagpas doon sa sinasabi na yon. Kasi pag lumagpas ako, baka may masabi pa ako. Tama, mali. Baka pag lumagpas pa ako doon sa sinasabi ko, baka may masabi pa akong mali na hindi nyo magustuhan lahat. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Hindi ko man kailangan siraan yung bata dahil alam ko kung sino ako sa buhay niya. Itanong nyo sa ibang K-Boys kung sino ako sa buhay ni Carla. Sa ibang K-Boys, itanong nyo rin. Basta yung totoong K-Boys. Yan. Di ba? So, ito. Yung mga sinabi na yan ni Dr. Love. Di ba? Since kinontent ninyo yung sinabi niya, kinote nyo siya doon sa sinabi niya, bakit ito ngayon ang hindi ninyo balikan? Para mapatunayan ninyo na nagsisinungaling si Dr. Love. Nandiyaran yung nanay at saka yung K-Boys. So, na magpapatunay sa sinasabi niya. Di ba? Kasi ang ginawa ninyo, kinuha nyo lang yung part na akala nyo pwedeng sumira kay Dr. Love. No? Pero hindi nyo po inintindi kung saan ang gagaling yung sinasabi niya. Ito lang po, lilinawin ko. Hindi ko po kinakampihan sa Dr. Love. Wala po akong kinakampihan. Doon lang po tayo sa kung ano yung tingin nating totoo. Di ba? Sabihin na natin, may nabanggit nga si Dr. Love. Nabanggit niya, may nasabi siya about kay Carla. Ngayon, minasama ninyo, kinontent ninyo. Pero di ba dapat hinamon ninyo? Hindi nyo lang po pwedeng sabihin na dapat hindi nyo na dinama yan. Yun na nga Parang nangyari, madadamay. Di ba? Nabanggit na ni Dr. Love so damay na siya. Now, para po malinis ninyo yung pangalan ni Carla, why not ask Dr. Love to produce that evidence? And now, may sinasabi siyang mga tao
resource person ninyo para malaman kung ano yung sinasabi ni Dr. Lab. Di ba? On that way, may papamukha ninyo. Di ba? Sa mga viewers ni Dr. Lab at sa viewers ng buong Kalingap kung sino yung nagsasabi na to. Eh, ang ginawa ninyo, binanatan nyo lang siya doon sa issue ng pagdadamay niya. No? Sige, sabihin na natin, dinamay niya yon. Pero, dapat, hiningian nyo siya ng pruweba sa mga sinasabi niya. No? Kasi, kayo nga may sabi, hindi lahat ng sinasabi ni Dr. Lab totoo. Mabulaklak siya magsalita. Mayabang siya magsalita. Diba? Hanggang salita lang siya. So, this is your chance to prove. No? Kasi yan nagbigay pa siya ng mga resource person na pwede ninyong tanungin. Diyan sa sinasabi niya. Na sinasabi niya na hindi lang natin alam kung sino siya sa buhay ni Carla. Di ba? Ganun po sana. Kasi ang nangyari doon sa mga nag-content kay Dr. Lab, yung kumuha ng clip niya na yan, parang dyan na lang natapos. Hindi ninyo pinalo-upan explaining or asking Dr. Lab to produce those evidence na sinasabi niya may problema rin kay Carla at huwag siyang purihin. No? So, it's either something wrong with Carla or something wrong with how was Carla handled by people around him. So, nasa ganun yung maaring tinutumbok ni Dr. Lab. So, kung may ganun siyang tinutumbok, ayan, hinahamon niya uli kayo. Pero bakit hindi ninyo ginawa ng content? I don't know kung may nagawa ng content. Hindi ko po alam. Ang sa akin, kaya ako naman ito ginawa. Di ba? Para lang po magkaroon tayo ng fair judgment. Di ba? Oo, labas si Carla doon sa kanyang issue, no? Sa kay Beyonce. Meron lang nagtanong. Di ba? Ngayon, kung sinagot niya man yung tanong na yan, at hindi niya dinatalye yung lahat, so, pwede talagang isipin na gumagawa lang siya lang nagkwento. Since binrot up niya yan, sumagot siya uli, wala namang challenge sa kanya ngayon. Siya ngayon ang nag-challenge. No? Dahil sinabi nga na bakit dinadamay ni Dr. Lab yung tao nananahimik. Kahit na yan ay sabihin natin provocation ni Dr. Lab, pero kinagat nyo kinontent nyo siya. So, magtutuloy-tuloy. Pero biniti na niya. For what? Kasi ayaw niyo madamay si Carla, then that's good. But this is still a hanging questions kung bakit nasabi ni Dr. Lab. Yeah. Paano kung may magpalaki na naman ito? Nitong sagot ni Dr. Lab. Hindi ko po pinapalaki. Gusto ko lang po, makita natin yung both side of the story. The first story that we heard, ginamit na quote si Dr. Lab doon sa kanyang mga sinabi, pero did we heard itong paliwanag na to? Diba? Kung may nakarinig man, nabigyan ba ng justifications kung bakit nasasabi ni Dr. Lab ngayon yung So, yun lang po yung purpose ko rito. Hindi po para guluhin or manira sa kahit kanino. No? Nagre-reaction lang po ako based sa pagkakaroon. So, kung hindi nyo po nagustuhan, you can leave a comment in our comment section and let's try to discuss further kung ano naman po yung mga question niyo. Ano po ako, binabasa ko po ang inyong mga comment. And if I can answer, I will. Okay, so hanggang dito na lamang at inulit ko. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.